Okay, nandito pala. Nandito pala yung aking kailangan. Pakibasa na Mateo 21:1-11. Mateo 21, talata 1 hanggang 12. Yung Bible ko nila. Mateo kabanata 1, 21. Mateo 21, talata 1 hanggang 12. Hindi ka kita rin naman. Tayo. Verse 1. Nang lumapit na sila sa Jerusalem, dumaan sila sa Bethphage, ng bundok ng mga Olivo. Inutusan ni Jesus ang dalawa ng alagad. Pumunta kayo sa Sanayon at makikita niyo agad doon ang babaeng asno na nakatayin kasama ang kanyang anak. Kalagayan ninyo ang mga iyon at dahil sa akin. 3. Kapag may nagtanong sa inyo, sabihin ninyo kailangan iyon at ibibigay ni agad ang mga iyon sa inyo. 4. Sa gayon, natupad ang sinabi ng propeta. Sa lungsod ng Zion, ay panilang ninyo, tingnan mo ang inyong hari ay dumarating. Siya'y mapagpakumbaba, mas ganon siya'y nakasakay sa isang asto at ang isang bisigo na anak ng asto. Tumakad na ang mga alagad at ginawa ang inutos ni Jesus. Dinala nila kay Jesus ang asto at ang bisigo at isinapit sa likod ng mga ito ang kanilang balakan at sumakay sa Jesus. Maraming naglatag ng kanilang balakan sa daan, mayroon na nga pumutol ang mga sanga ng kahoy at ito'y nilatag sa daan. Nagsisigawan ang mga tao na uuna at sumusunod sa kanya. Sigawan ang pumili ng anak ni David, pinagpala ng maging ang dumarating sa pangalan ng Panginoon, purihin ang Diyos. Pagpasok ni Jesus sa Jerusalem, nagulong ang buong lungsod. Sino kaya ito ng nila? Si Jesus, ang propetang taga Nazaret sa Galilea, sagot ng kanila. Okay, ano to? Kaya pala yung ring. Yes. Sa Tagalog, Matagumpay yung pagpasok sa araw ng palas-palas. araw ng masama tayo. Araw ng Kaya pala yung ring ang Tagalog. Araw ng palas-palas. Ayan. Okay. Itong kayo ang pag-NT. Ito na yung simula ng, di ba, natapusin natin yung ministry niya. No? Yung ministry kasi, yun yung mga taligaga at saka yung mga himala. No? Yun yung pinag-aralan natin ng sideways. So, ibig sabihin, from the time ng 12 years old, nagturo na siya yung mga taligaga. So, papasok naman tayo ngayon doon sa kanyang malapit ng phase. Ito yung pinag-aralan siya na second phase, third phase ng life niya. Ito yung level na kung saan siya ngayon ay papasok na doon sa panahon ng kung saan siya ay pagdudusa. No. Pero bago siya pagdusa, ang sabi dito, si Jesus daw ay ang nangyari bago magkaroon na ano. Nasa labas sila ng Jerusalem, ano? Ngayon sila ay papasok na sa Jerusalem. Ngayon, nung pagpasok nila sa Jerusalem, ano ang kanilang ginawang pagpasok? Ano unang pinagawa mo na ni Jesus? pinakuha kasi. Bakit asno? Di ba, pag pumasok ka doon sa Israel, doon sa Jerusalem, gustong ipakita ni Jesus na siya yung Mesiyas. Di ba? Ito na yung pag-uumpisa na kung saan ipapasok siya para ipakita nila sa kanila na ito na yung dumating na Mesiyas. Pero kung ito yung dumating na Mesiyas, ito yung King of Kings and Lord of Lords, anong dapat na sinasakyan niya? Yeah. Rolls Royce! Rolls Royce! Rolls Royce ano? Anong kotse ang kanya sasakyan? Lamborghini? Okay, okay. So, anong sasakyan dapat? Kung siya ay nagsasabing ako'y papasok na I am the King of Kings and the Lord of Lords. Ano kaya sasakyan? Kabayo. Kabayo, pero anong klaseng kabayo? Paano ka mabilis? Ha? Kabayo. Ano ang kabayo sinasakyan ng hari? Puti ang kulay. Ang kabayong sinasakyan ng hari ng King of Kings and Lord of Lords, even in the war,
even yung mga kings and emperor, pag sumakayan sa kabayo, to identify them that they are the leader, ang kulay ng kabayo nila ay puti. Pero may problema tayo dito. Yung King of Kings and Lord of Lords, anong pinahanap niya? Donkey. Donkey. Yun ang pinahanap niya. Ay, yung donkey, yan ang pinakamatigas ang ulo niyan eh. Yung matigas ang ulo niyang donkey. Oo, nagsasalita pa yan. Oo, nagsasalita pa nga. Nagsasalita pa nga yan eh. So, parang peculiar worry, parang meron worrying problema. Dahil kung titignan natin, supposed to be if the King of Kings and the Lord of Lords will enter Jerusalem. Now remember, Jerusalem, ito yung parang pinaka-sinit eh, ito yung parang ito na yung lahat sa lahat during that time because this is the place, the capital where the Jewry, or yung Jewish faith nandito yung temple, before the temple, no? So, yung first and second temple nandiyan. No, first temple, the second temple, sa wala sa AD na si Ryan. Okay, so nandito, yung tao claiming to be the King of Kings and the Lord of Lords. Sige, papasok na tayo. Ipapahayag na natin na ako yung hari ng mga hari and Lord of Lords. Pero baka mahalin mo yung kabayo, yung dalambang ko ninyo, mura-mura. Medyo mura-mura yung donkey. Okay, but why do you think that it is the donkey, not a white horse? Sign of humility. Dahil kung ang sinakyan niyang kabayo ay puti, it's a warrior. Diba? It's a sign of elegance, sign of, sabihin natin, grandiosity, and this is a powerful showing of who He is. It's a power. But Jesus Christ, when He entered Jerusalem, ang kanyang ipinakita dito ay humility by riding on a donkey. Okay, donkey. Tapos nag-speak tayo ng donkey. Okay, so nakakita pa sila ng donkey. Okay, nakakita sila ng donkey. Tapos, ano nangyari? Ano nangyari? Sumakay ba siya sa donkey? Sabihin mo kailangan. Oh, pag sinabi niya na, sabi niya, kunin yung donkey, sabihin niyo, saan nakalagay daw yung donkey? May specific place ba yung donkey? Nasaan yung donkey? Nasa labas na? Sige, ano kaya yun? Bilis-bilis ang sagot. Pakibasa yan, kung yung important na yan. Pumunta kayo sa susunod na layon at makikita niyo kagawin sa babaeng aso na nakakatabi. Predicted niya, no? Alam niya na pag pumunta kayo doon sa kabilang layon, nando doon, makikita ninyo na mayroong babaeng asno. Ano sabi? Nakatali. Na nakatali yun. Sama ka. Ganito yan. Parang nagtanong ka na, saan ba yung bahay nyo? Tingnan mo, may kalabaw na nakatali doon. Tama ko. Ang problema, kinuha yung kalabaw kasi pakakainin. So, naghahanap ka. Isang araw nawawal. Isang araw hanggang hindi na ibalik yung kalabaw, hindi mo makita yung bahay. So dito, hindi na-specific na nando doon. Ibig sabihin, yung araw na yon, yung asno hindi pinakain. Kasi otherwise, kung pinakain yung asno, hindi siya makikita ng mga kalagat. But specifically, Jesus Christ was saying that when you reach the place, you will see the, ano ba yung babae sa dang babae na? Tawagin, mare or may lalaki. Steed kasi yung babae pagkakabayo. Hindi ko alam kapag mare sa babae sa dang. Anyway, so anong ginawa ng mga apostol, ng mga disciples? Dinalagan at dinala sa kanya. Tapos dinalagan at dinala sa kanya. Ano nangyari? Maraming naglatag ng kanilang balabas sa daan. Yay! Ano sabi? Nung sila'y pumapasok na doon sa Jerusalem, nagsigawan ang mga tao ng Hosanna, purihin ang anak ni David. Alam nila na anak ni David. Di ba? Kasi alam nila na walang ibang papasok sa Jerusalem para sa triumphal entry. Maliban lamang na ito ay anak ni David. Kaya lamang, makikita ninyo yung epekto nito in the long run. May epekto ito Makita niyo yung epekto nito. So, nandoon ngayon yung mga tao, inilalatag yung kanilang mga balabal,
At pagkatapos, anong ginagawa? Nagsisigaw. Nagsisigawan sila ng Hosana. Husana, Husana. Ano? Ano sabi doon? Purihin. Purihin ang anak ni David. Tapos, Pinagpala ang Panginoon ay pinagpala ang dumarating sa pakayan. pinagpala ang Dumarating. dumarating sa. So they were recognizing, there was a recognition that Jesus Christ, the one that was coming to be the son of David. Now remember, when you say the sons of David o anak ni David, anong pinapahiwatig dito? Kanino magmumula ang Siyas? Kay King of David. Sa libig ni David. So, in other words, there was a great recognition doon sa triumphal entry. People were recognizing that Jesus Christ was the Messiah coming from the tribe of David. Tingnan ninyo kung anong mangyayari dyan sa susunod. And they were crying, Hosanna, Hosanna, Purihin. Hosanna to the highest. Purihin, purihin, purihin ang Panginoon sa kaitaasan. Ano ibig sabihin? There was a praise, ano? So, ibig sabihin, meron pa sinabing mga palaspas dyan, yung palikilos. Meron? Pakibasa kayo. Maraming nagtatapos ng palaban at meron mga pumupunong mga sama ng kahoy at ito yung nilatag sa lahat. Sanga ng kahoy at inilatag sa daan. Ano pa ang nilatag doon? Bakit walang palaspas? May palaspas pang ginamit? Sanga ng kahoy. Saan nila kinuha yung palaspas? So balabal ang inilalagay nila, inilalatag. Kasi once you put your clothes, yung balabal mo, at tumalatag ka, parang red carpet, wala pang si carpet sa kanilang araw. It's a red carpet. Ito ay pagpapakita ng paggalang, pagpapakita ng pagsuot ng iyong sarili. Kapag ang iyong sariling kasuotan ay binababa mo sa lupa at pinadadaanan mo ng isang tao, you're submitting to the person who is walking on your balata or your throne. And they allow Jesus Christ to do it. Meaning, nandoon yung kanilang submission to the Lord Jesus Christ. Was it real submission? Was it a real submission? No. Bakit? Yun din yung mga napapako sa kanya. Kasi the same people were the one who cried, crucify him. Pare-pareho ginamit yun. So, hypocritical ang nangyari dito. Bagamat walang tuwirang sinabi ang Biblia na sinabing ito yung same person, but by deduction, sila rin lang naman ang tao doon. Sila rin ang tao doon. Okay, so nakita natin doon yung triumphal entry. Tapos, ano pa nangyari? Pagpasok niya doon sa templo, basahin natin doon sa Matthew 21 pa rin, 12 to 13. Nagulong ang buong lungsod. Nagulo daw ang buong lungsod. Sino kaya ito? Tanong niya. Si Jesus ang prophet at taga-Nazaret. Sa Galilee, sagot ng kanyang. So ano ang kanyang ano ang naging kwan sa kanya, naging sabi ng mga tao? Sino kaya ito? Pinakalan tanong. Oh. Ano ba siya? Lungga ng? So nandito si Jesus Christ, triumphal entry, pero masaklap ang kanyang dinatnan. Doon sa Jerusalem na supposed to be in the temple, that would be a sacred place na dapat ay pinangingilinan ng mga tao. Nung dumating si Jesus Christ, he was so frustrated. Why? Pero before that, nagtatanong yung mga tao, sino ba yan? Di ba? Biruin mo, pumasok kayo pang entry, nakasakay sa asno, sa donkey. Sino ba yan? Ano sabi nila? Sino yan? Si Jesus na taga-Nazaret. Si Jesus na taga Nazareth. Alam niyo ba, pag tinignan niyo ang kasulatan, wala namang tinatawag na Kristiyano dyan.
Ang Kristiyano kasi na tinatawag doon sa Ephesians, ang ibig sabihin talaga na Kristiyano from the word Jesus, ibig sabihin a good person. Hindi follower of Jesus Christ. Pero, alam niyo ba kung ano ang tawag sa kanila doon sa mga tagasunod ni Cristo? Nazarene. Because Jesus Christ came from Nazareth. So, the one who followed the guy from Nazareth, they were called Nazarene. Actually, yun ang description sa kanila, sa Bible, not Christian. Ang Christian kasi, ang ibig sabihin ng Christian. In reality, though ito ay colloquially used na by now, ang sabi nila, ang Christian daw ay follower ni Jesus Christ. Kasi ang Christos, when you go sa original Greek, sa Koine, ang ibig sabihin ng Christos ay good person. That is why when you follow Jesus Christ, you are a Nazarene, you are a good person. You can never be a follower of Jesus Christ at the same time, bad person. Alam niyo ba yun? Hindi ka kung pwedeng maging Kristiyano at the same time masamang tao. Kasi by definition, Christ is good. Puro Kristiyano nandun sa Senado at Kongreso. Anong good meron sa kanila? So, hindi sila Kristiyano. They're bad. Anyway, so nandito, pagpasok niya, ipinahayag niya yung kanyang galit sa templo. Kasi yung templo, supposed to be anong meron dapat doon? Bahay panalangin. Yun ay bahay panalanginan, subalit ano ang ginawa sa bahay panalanginan ng Diyos? Ginawang sugalan. Ginawang sugalan, ginawang palengke, pinagtatawag niya ang mga lamesa. In other words, by that time, what happened doon sa lugar ng Panginoon? Degradation of worship. Ibig sabihin, nung dumating si Jesus Christ, dinatnan niya yung templo ng Diyos that it was highly degraded. Nawala na yung essence of holiness. Nawala na yung essence of holiness. That is why when Jesus Christ arrived, ano ba nangyayari? Ang ginawa ninyo dito sa bahay ng bahay panalanginan ng Panginoon? Ano ginawa nyo? Ginawa ninyo, ano? Bahay ito, magnanakaw. Things, ugal ng mga magnanakaw. Welcome to the Philippines. Dapat palitan natin nga sa natin. Makakaisa din ako yung gagawa ko na natin. Anyway, so nandito si Jesus Christ, and Jesus Christ was a man because what happened was instead of people worshiping God in the place of holiness, what they did was to make it as a lugar ng mga magnanakaw. Masaya ba si Kristo na daghan ng lugar ng magnanakaw ang Pedro ng Diyos? Nagalit. Kayo ba matutuwa? Eh ba't yung iba hindi natutuwa? Yung iba nagtitinda pa nga ng mga kalapati. Ano yung pinakita doon? Ano yung pinakita doon? Yung spirituality ng mga tao na nandoon, na instead of becoming, sabihin natin, na still nila, panatiliin nila yung kabanalan sa kanilang sarili, wala na. Degraded na. And nakita nyo dito that Jesus Christ, being God Himself, is not happy if a person is having a degraded morality. Ayaw na Panginoon. So, ang ginawa niya, boom, nagwala si Jesus Christ. Huwag kayong magkakakala na si Jesus Christ na nakagano sa cross na sabi niya. Di ba? Umuha kayo, di ba? Sabi niya, nanalangin sa Panginoon, tulungan mo po ako sa mga sulilanin ko. Nagsalita na gano'n. Loko-loko ka ba? Ay, makababa dito. So, Jesus Christ, if you would look at His personality, He was so brave and He was so powerful. To the extent na pinagtatawag niya yung lamesa, nagalit siya, wala nang kalaban sa kanya. Pero ba sa kanya? Because they were so afraid out of His rage, nakita ng tao kung gano'ng malakas yung galit niya. And no one will protect him. So gano'n magalit ako. So huwag kayo maniniwala na lagi si Jesus Christ nakabuti. Wala si Jesus Christ doon nakapako sa krus eh. Baka mamaya magsabi, no, ako nga, hindi makababari ito. Hindi ka pa ng tulong. Diba? So nakita natin dito, triumphal entry. After ng triumphal entry, nakita natin na nagalit si Jesus Christ nung pumasok siya sa templo. Because ginawa nilang lungganan na magnanakaw ang templo ng Diyos. And He was not happy. The same or likewise, kung kayo ang nasa posisyon ni Jesus Christ, you will do the same.
O baka naman magtitinda din kayo ng kalapati o magtitinda kayo ng mga ibang paninda. Malamig po pala. Malamig at saka kwek-kwek. Baka may kwek-kwek na noon. Okay. Tingnan natin doon sa 21, 23, 23 to 39. Matthew 20, 21, Manata ba niyo? 23. Ikaw mo lang, tingnan tama ka. O doon na lang tayo pumunta sa Lucas para mas mag-get mo dyan. Mas matutulog. Fast. Doon sa Lucas 11, talatang 45 hanggang sa 48. Tama ba? Hindi. Mali. Wala mo naman ako. Hindi sinuwerte. Lucas 2. Ang haba naman dito. Pagkahanap kasi ako ng maiksi. Ano? Lucas 20. Sige, ano yun? Sige, pwede na yan. Ano sabi doon? Kasama si Jesus ay nagtuturo sa loob ng templo, nangaral ng magandang balita. Nilapitan siya ng mga punong pari at mga tagapagturo ng kautusan, kasama ang mga pinuno ng bayan. Sinabi nila sa kanya, sabihin mo nga sa amin kung ano ang karapatan mong gumawa ng mga pari na ito. Sino ang nagbigay sa iyo ng ganyang karapatan? Sumagot si Jesus, tatanungin ko muna kayo. Sabihin niyo sa akin kung kanino galing ang karapatan ni John na nagbautismo sa Diyos ba o sa tao? Kaya nag-usap-usap sila. Kung sasabihin natin sa Diyos, sasabihin naman niya sa atin, bakit hindi kayo naniniwala sa Kanya? Subalit kung sasabihin naman natin mula sa tao, babatuin tayo ng mga tao dahil naniniwala silang propeta si John. Kaya ang sagot na lamang nila ay, hindi namin alam. At sinabi ni Jesus sa kanila, kung gayon, hindi ko rin sasabihin sa inyo kung ano ang nagbigay sa akin ng karapatan upang gawin ang mga. Anong title dyan sa binasa yan ni Pastor? Anong magandang title yan? Pag-aalinlangan sa pangyarihan ni Jesus. Ano ba? Meron akong title yun. Kayo, sige nga, bigyan nyo ng title yung binasa ni Pastor. Anong title pwede yung ibigay doon? Sasabihin ko lang kung sasabihin. Ano ba? Ako isang salita lang. One word lang ako. Secret. Yan! Secret ka na. Secret, di ba? Sabi niya, nakita niyo yung apologetics ng Panginoon. The way he defended himself. Ang galing, di ba? Ang galing. Alam niyo, ginagawa ko rin yung minsan-minsan, kaya lang, bokeh ay. Hindi naging effective. But nakita niyo yung kay Jesus Christ, the way he handled situation. He handled situation in a very, very Christian way. Kasi ang approach sa kanya, tinitreat siya. Di ba? Tinitreat siya. Anong ginawa niya? Parang si Sarah, napanood niyo kay Sarah doon sa TV. Kasi, magaling. Hindi pa ako sa ganun mga tao na magagaling mag-kikiri. Pero napataikot nila, bumabagsak ito para may kasalanan. Anong tawag doon? Anong tawag doon? Pero tawag doon eh. Gaslighting. Ano yung gaslighting? Basically, gaslighting. Binato mo ako, pero yung technique ko, binato ko sa'yo, ito kami kasalanan. Gaslighting na. And what you did, pamigtin. Gaslighting. Anyway, so nakita natin dito, na nandito yung Panginoon. Sunod-sunod, ano? Matapos malinis yung templo. Okay? Malinis na kayo yung templo. Nandun ang Panginoon, dilinis ang templo, and then He asserted Himself as the teacher of the law. Diba? Nagturo na siya doon sa templo, at kung nagtuturo na siya sa templo, sino ang dumating? Remember, may pinag-aralan tayo. Sino yung mga dumating na yan? Pharisees. Mga kaaway. Ito na yung mga kaaway, nagkukulot-kuplot na. Parang sa Senado na at saka sa Kongreso na magkakaaway, para kay Sarah lang, nagkuplot-kuplot na silang lahat.
So the same din dito, yung Pharisee, yung Sadducee, yung kung sino pa mang mga nandoon, nagpuplot-puplot sila because they would like to confront Jesus Christ. Ano ang sabi nila sa confrontation? Anong karapatan na ginagawa mo yung mga bagay dito? Do you have any right to do all these things? Yung magturo ka, na itaog mo yung mga paninda. Kasi remember, nandoon yung Pharisees and Sadducees, nandoon sila during the time na may nagbebentahan. Tinutuloy rin nila, di ba? Siguro merong ano doon, compass. May compass yan eh. Kasi bakit mo pababayan katulad doon sa Divisoria sa gabi? Di ba? Bakit nagtitinda sila, nakakapagtinda sila? Kasi merong compass. So nandito, even the Sadducees and Pharisees, they were aware na mali yung ginagawa, and yet they allowed it. And when Jesus Christ said, tapon nyo. Basura nyo. So ngayon, ang sabi sa kanya, nung nagtuturo na siya malinis, anong karapatan nang meron ka at ginagawa mo ang mga bagay? So, natututo na yung ano ang sabi ni, anong sagot ni Jesus Christ? Makita, sabi ni Jesus Christ. Ano sabi niya? Tatanungin ko muna kayo. Tatanungin ko muna kayo. Ibig sabihin, yung tanong ko sa akin, ibinalik ko sa iyo ang tanong mo. Very great strategy in terms of debate at saka sa arguments. Pag kaya mong magbalik ng tanong sa kalaban mo, alam mo yung ganito yun. Sa labanan, sa gera, never ever go to the camp of your enemy. Let your enemy come to you. Bakit? Kasi pag nandun sa enemy, alam nila yung position nila. Stronghold yun. But kapag pinalabas mo lang doon sa kanilang position, you come to my position, pupunin kita dito kasi I know my position. Ganon din ang gusto ni Jesus Christ. Binato mo ako, ibato ko sa iyo, parang lumabas ka. Lumabas pa sila? Hindi. Bakit? Kasi, anong sabi ni Jesus Christ? Anong tanong? huli sila parehas eh. Huli sila parehas eh. Wala sila pupuntahan eh. Anong tanong? Kaya nag-usap-usap sila sa sabi. Hindi pa lang. Kaya galing ang karapatan ni Juan, yung quotation mo, sa Diyos ba o sa tao? Kanino nanggaling ang karapatan ng pagkabautismo ni Juan? Sa Diyos o sa tao? So ito tanong ni Jesus Christ. Anong sagot ng mga kalaban niya? Kaya nag-usap-usap sila. Kung sasabihin natin sa Diyos, sasabihin naman sa atin, bakit hindi kayo naniniwala sa Kanya? So bakit kung sasabihin naman natin mula sa tao, babagpapit tayo ng mga tao? Dahil naniniwala sila sa propet, silang propeta si Juan. Kaya ang sagot na lamang nila, hindi natin alam. Na-order sila. So playing safe. Nawala sa memorya ko, nalimutan namin. Hindi namin alam. Sabi ni Jesus Christ, hindi secret yan. Di ba? Kaya hindi ko rin sasabihin. Hindi ko sasabihin sa inyo, hindi niyo sabihin sa akin. So, both of them were treating each other, but at the end, it was Jesus Christ who won the retreat. So, nakita niyo yung wisdom. Hindi, kasi kung titingnan mo, kung titingnan mo ang Panginoon, even the time ng tini-question siya, hindi mo malaman kung saan siya humuhugot. Ang hugot niya, iba. Kasi yung ang wisdom niya is not from earth. It is not an earthly wisdom. Though ang kanyang sinasabi ay earthly things or earthly method of conversations or communication, but the wisdom within sa salita ni Jesus Christ was entirely different from the sabihin natin sa intelligence na human. Diba? Kaya hindi natin masabi na si Jesus Christ was just an ordinary person in the sense na ang kanyang wisdom is beyond the wisdom of man. Yes. So ito yung ating Diyos na sinusundan. Ito yung Panginoon na ating sinusundan, hindi katulad ng Panginoon na nandoon sa Davao. Hindi yung Panginoon na nandoon sa Quezon City. Diba? Tulisan? Tulisan? Ano yung tulisan? Yung simbahan lang, tulisan. Huwag kang mahuhulog sa aeroplano, patay ka doon. Tulisan yun. Anyway, so nakita natin dito, sinasabi natin, do mali tayo. Wala tayong ganun ka-grandeur ng mga simbahan. Pero ang kakaibahan sa atin at sa kanila, ang ating Panginoon ay ang kanyang karunungan, ang wisdom niya is beyond human. So yun ang sinusundan natin, yun ang Panginoon natin. Doon tayo naglilingkod.
Di ba? Hindi magagara ang damit natin, hindi magagara ang simbahan natin. Naglalakad tayo, magdudungis tayo sa tingin nila. But the only difference between them and us, we have the right na sinusundan. Meron tayong tamang Diyos at meron tayong Diyos na sinusundan na tama naman kaysa sa kanila. And that is, yun yung naghihiwalay sa kanila at sa atin. Ano? That is the reason why we are apart from them, because our Lord and our God is a very, very strong God. Nakita natin na gamit siya ka-powerful at ganoon siya katalino. Di ba? So, hindi, kung baka sabihin natin, sumunod ba tayo kay Jesus Christ, hindi tayo dugi. Di ba? Dugi tayo kapag sumunod tayo sa nanaginip sa pamayo, tayo nanaginip ng 3 araw, pagkatapos bigla siya parang siya pala yung anghel mula sa balayong sinahan. Ay, nako. Okay. So, pagkatapos nagturo siya sa templo, ito na maganda. Doon na tayo sa medyo mahaba. Ito na lang. Matthew 26, 17 to 30. Sabihin niyo sa akin kung tapos na. Tingin lang. Tama. Matthew 26. Kumamit yung sulat ko. Dumating ang unang araw ng pista ng tinapay na walang pangkaalsa. Lumapit kay Jesus ang mga alagad at nagtanong, saan po ninyo nais na maganda kami ng unang Ang Paskwa. Paskwa. Iit, sumagot siya, puntahan ninyo, sinusunod ang isang tao at sabihin niyo sa kanya, pinagsasabi ko ng guro na sumapit na ang kanyang oras. Siya at mga alagad niya sa bahay ninyo kakain ng hapunang Paskwa. 19, sinunod ng mga alagad ang utos ni Jesus. At ay nahanda nga nila ang hapunang Paskwa. 20, nang ibig iyon, dumulog sa hapag ni Jesus kasama ang 12. Daliwan, sinabi ni Jesus, habang sila'y kumakain, nitiyak ko sa inyo, ako'y kapagdulo ng isa sa inyo. 22, nanlumo ang mga alagad at isang nagtanong sa kanya, hindi ako yun, di ba? O, Panginoon. 23, sumagot si Jesus. Ang kasabay kong nagsawsaw sa mangkok ang siyang magkakadulo sa akin. 24, pananaw, ang anak ng tao ay sa papanaw ang anak ng tao ayon sa susulat tungkol sa kanya. Subalit, nakapaghabag ang tao, magkakadulo sa kanya. Mabuti pa sa taong iyon ang hindi na siya ay pananganak. 35, si Judas na kakadulo sa kanya ay nagtanong dito, Guro, ako po ba? Sinagot si Jesus, ikaw ang nagsabi niya. Ang sakit to! Ang sakit to! Sige. 26, habang sila'y kumakain, lumambot si Jesus na tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos ay pinagkakyan niya yun. Binigay sa mga alagad at sinabi, kunin ninyo ito at kainin. Ito ang aking katawan. Pagkatapos, lumambot siya ng kopa, salamat sa Diyos, at ibinigay iyan sa kanila. Sinabi niya, ngayong lahat ay ininom ito, sapagkat ito ang aking dugo, matibay at tipan. Ito ang aking dugo, ibinabuhos para sa kapatawaran ng kasalanan ng marami. Sabi ko sa inyo, hindi na ako iinom nitong patas ng ubas hanggang sa araw na inumin kong panibago na kasalo ninyo sa kaya ng aking naman. 30, at pagka-awit ng isang sundok, sila'y nagbanda sa bundok na pag-awit. Okay. Last Supper, yung banal na hapunan sa lupa. Saan nasusunod na banal na hapunan? Sa langit na. Yung ginagawa nating banal na hapunan dito is just a mirror
salamin na kung saan ay dadating pa, na ang sinasabi ng Panginoon na ang huling, ito ang huli kong hapunan sapagkat ang susunod na hapunan ay nasa lugar ng Ama. Ngayon, may comment lang ako sa inyong ginagamit dito sa mga. Ano na ginagamit ko rito? Ano yung hosya? Anong itsura ng hosya niya? Bilog. Yung pang tinapay ng Panginoon bilog. Tama, kita yun. Yung kita yun. Now, anong objection ko sa bilog? Sasabihin ko na sa inyo. Yan kasing bilog na yan ay solar, yan ay palatandaan ng araw. It's the sun. That's the sun. Yan ay ginagamit ng mga Roman Catholic kasi ang mga Roman Catholic ay Sol Invictus, the unconquerable sun. Kita niyo mga kapilya nila meron namin ng bilog. Because that is the symbol of the sun. Kita niyo yung araw, yung pare, may kornita dito. Alam niyo, may kornita. Pare mo siya. Kasi that is the symbol of the sun. Kaya kami sa simbahan namin, we never use hostia. We use bilog. Diba? Pinapay yung ginagamit natin. Tapos, gano'n. Dapat wala namang flavor. Ang sabi niya, wala kang libadura eh. Ano yung walang libadura? Skeptics. Laki-lakihan yung naman. Laki-lakihan yung naman. Skeptics daw kung nakaliit. Saka nakakita lang hapunan na ganyan nakakaliit. Mausap ka ba no? Well, anyway, gawin nyo na sa symbol. Okay? Gawin nyo ito bilang pag-alaala sa akin. So whether that is big or small, what important is the remembrance. Pero kung hindi gagawin natin ng hapon, please laki-lakihan nyo naman. Ano? So nakita natin, ano yung okasyon? Ano yung okasyon na to? Ano yung okasyon nito? Araw ng Pasko. Ano yung araw ng Pasko? Ito yung parang ni Moses, yung dumaan yung angel. Dumaan yung angel of death. Tapos yung lahat ng nilagyan ng dugo ng lamb ay nilampasan ng angel of death. Ibig sabihin, meron talagang mga anghel. Diba? Yung anghel na ito, pag nakita niya yung dugo doon sa pintuan, ibig sabihin, ito ay kabilang doon sa mga piniling tao ng Diyos. Now, baka naman sa susunod na unang linggo natin, paglalagay nyo ng dugo yan natin pintuan. Sasabihin ng mga nagtawag, ba nagdidilugan yata itong mga tao. Nagdilugan yata itong mga tao. Okay, so yung Feast of Passover, yung araw ng Pasko na tinatawag, ito yung panahon na kung saan ay dumaan yung nagkaroon ng plague, di ba? Yung lahat ng panganay ay mamamatay. Subalit, ang sabi ng Panginoon doon sa kanila ay maglagay kayo ng dugo ng lamb doon sa inyong pintuan sapagkat dadating ang anghel ng kamatayan na ang sino mang walang dugo at mayroong panganay na anak ay dadaan at ang batang nun ay mamamatay. Diba? So, maglalagay ba tayo ng dito kung panganay? Walang mga panganay dito. So, okay. Malas ng panganay. Anyway, so yun yung reason. Yun yung reason, ano? Yun yung reason. At yun din ngayon, hanggang ngayon, remember, up to this day, the Jewish people are still commemorating the Feast of Passover. Ito masaya. Ito masaya. Alan, sumama ka sa akin, meron tayong meeting sa Club Pilipino, di ba? May meeting ako sa Club Pilipino. Walang bumunta ka, bumunta ka. Ano yun? Member siya ng dating daan. Punta tayo doon kasi sa po, para sumama na kasi invited na ako dito sa Club Pilipino. So nag-meeting kami, so sabi, hindi ako pwede. Bakit? Meron akong Feast of Passover. Meron daw silang Feast of Passover. Buwan ba yan? Okay, may Passover. Ano yung dating daan meron silang Feast of Passover? May offering sila doon. Oo, parang hindi sila na offering doon sa Passover. Gawin nga natin dito sa Passover.
Pagka titingnan natin, lalagyan natin ng camera doon sa ilalim, pastor. Tapos meron tayong telepono. Meron mang tubo na gano'n na meron camera sa dulo. Kaya kita na natin kung magkano binibigay. Diba? Dagdagan. Diba? Titikat. Di ba? Nahihiya yun, dudukot na. Dagdagan. Okay, yung Passover yun ang ginagawa na. Totoo yun. Kasi supposed to be we have a meeting sa family Pilipino. Ako na lang mag-isa nakarating doon. Kasi nakaka akong kasama kasi meron nga daw sila na Passover. So, in reality, banal na hapunan sila. Kasi, sino nakapano sa inyo ng Schindler's List? Schindler's List? Napanood mo? Tingnan mo. Anong nangyari doon sa Schindler's List, di ba? Lahat yung mga Hudyo was suppressed, yung lahat ng rights nila. But there was a time when they were given the opportunity nung okay na, anong pinagawa sa kanila? They were allowed to do the Passover. Pinayagan sila ng Passover. Kaya tuwan-tuwa sila. Because during the occupation, yung kanilang pagiging handle sila ng mga German, yung Nazi, noong Second World War, lahat ng mga Hudyo. Pero yung si Schindler, nakapatago siya. Actually, dito sa Pilipinas, maraming tinago dito sa Pilipinas during the time of Second World War. Eh si Schindler, isa lang siya, pero tinatago niya. At he was given the permission, sinabihan siya na, okay, the Jews will now do the Passover. In their lifetime, tinayagan sila. At yun ang pinaka-importante sa kanila sa Passover. Pero ito, kung talaga nakapanood kayo ng Schindler's List, ano ang ending ng prayer? Singer, anong ng Jew? Ending ng prayer. Ang ending ng prayer niya is Amen. A-M-E-I-N. Amen. It is not Amen. Amen. To the Jewish people, ang so be it is Amen, not Amen. Because Amen is a deity. That is it was God. Amen, Amun, Amun. That is an Egyptian God. Amen. A-M-E-I-N. That is the difference between the Gentiles and the Jewish. The Jews were saying Amen. The Gentiles are saying Amen. Ang Amen is a different God. Tingnan ninyo yung inyong GFG. GFG. Ano yung sabihin ng GFG? Google mo, gago. GMG. Sakit to na. Well, anyway. So, sinasabi ko lang sa inyo. Ako, bahala kayo. Pag-answering nyo because ako, hindi ako magtatago sa inyo. Teacher ako eh. Whether it is right or wrong, whether it can hurt you or not, problema nyo yan. But what I'm saying is, ito yung totoo. Ito ba, siguro sa Biblia, Amen ako. Synchronism. The word is synchronism. Ang synchronism ay ibig sabihin, yung Diyos ng isa, inililipat doon sa Diyos ng isa, at tapos ito yung ginagamit. Synchronism. Tingnan nyo ang definition sa synchronism. GMG. Walang magbukas, oh. Walang gustong tumanggap ng GMG. Syncretism. Tingnan nyo Bakit syncretism. pinayagan ng mga example ng mga gawa ng Biblia na instead na dapat ang nilagay na yung tamang word nila ng Amen, bakit yung paano nilagay yun? Madami pang syncretism, hindi lang yan. Kaya lang kasi sinasabi, don't rock the boat, baby. Don't rock the boat, nandyan yan. Nandyan na yan. Di-destroyin mo ba yung buong nakasanayan, buong simula? Don't rock the boat. Ano sabi niya? Ano sinadya? Kinasanayan? Kinasanayan. Kasi nga yung ang syncretism, yung paniniwala ng isa, ililipat dito sa isa, kinasanayan. Yun yun. Pasensya kayong lahat ako teacher, no? Marami kayong matututuhan sa akin ng mga maling ginagawa. Itama. Hindi amen. Amen. Yun ang tama. Sa Hebrew kasi, amen is so be it. Ito yung, kaya ang ginawa nila dito, may klikiri kasi dyan. May klikiri kasi dyan. May mga klikiri even sa translation ng Bible, may klikiri dyan. Kaya nga, mayroong mga theologian. That is the very reason why God is raising theologian to correct
yung mistakes na meron. Actually, marami yan. Kaya lang, hindi lalo Zondervan, Earsman Publication, pinakamalaking publication sa buong mundo na Christian and Protestant, hindi nila binabago dahil don't crack the bone. Sisirain ko. Actually, yung libro ko na ang lumabas sa tawas, not fit for publication because it will be destroyed. The worldwide effect. Hindi naman libro. Hindi pwede ilabas yun. Kaya tinatakan lang, not fit for publication, hindi pwede i-publish. Kasi ginawa ko libro, it will destroy the whole faith. Pero tama yun. You say it, amen. Amen. Don't rock the boat. Okay. Ulit natin. Binagatutuhan ba kayong mga parang kakaiba? Buti pa ito, bilis matuto. Bigyan ng jacket, pastor. Bigyan ng jacket. Okay. Sumunod na, pwede ko na, hindi pa tayo, doon na tayo magtapos ha. Doon sa banal na hapunan, meron akong okasyon doon, anong nangyari? Sino pinakabida doon? Si Judas. Si Judas. Si Judas ay nag-Judas. Sino gusto magkapangalan sa anak ninyo kapag kayo nagkakapangalan nyo sa anak kay Judas? Bakit? Bakit walang magpangalan na pangalan sa mga meron ka sa Bible na Jude? Judas, di ba? Pero bakit yung mga Pilipino ayaw magpangalan ng pangalan kay Judas? Ano pangalan mo si Judas? Rapid E. Ano yung E? Iscariote. Teka, tama-tama doon yun ah. Biblical ka pare. Okay na pare, biblical talaga. Judas Iscariote pangalan na anak niya. Okay, anyway. Sino gusto doon? Ano nangyari kay Judas Iscariote nga pala? Nagbigay pagkatapos, nalagot yung kanyang tali, tapos, sumabog yung kanya. Siguro gusto doon sa banal na hapunan. So, nasundan na tayo. Anyway, so natin dito, doon ang Panginoon doon sa banal na hapunan, at sinabi niya doon, gawin niyo ito bilang pag-alala sa akin. Yung sinabi ng Apostle Paul sa Corinto, di ba? Pag-alala. Sapagkat ang sabi ng Panginoon, that will be the last time that He will have His Lord Supper, yung kanyang Passover meal, because the next Passover meal natin will be in heaven. Kasama natin ang Diyos sa banal na hapunan. Doon. Hindi ko alam kung ano ang pakakain sa atin doon. Mana o yung adobo. Panginoon, ako po'y Pilipino, ang hilig ko po'y adobo. Pero kung bang adobo dyan sa banal na hapunan. Kasi kung Pilipino po ako, hindi namin adobo. Pero kayang pansit. Long life. Tayo may tanong ako. Paano po, hindi ka po magkaroon ng kabuluhan sa isipan ng mga tao? Eh, yung pag-print pala ng mga Bible, marami pala error niya. Paano marami mga hawak ang katotohanan? Principle na lang. Sa totoo lang, natindihan yan eh. Kaya lang, alam mo na yung may error, kung nang lampasan mo na lang. Katulad ni Hades, sino si Hades? Sabi niyan, pupuntahan mo yan. Impyerno na, di ba? Sa Hades na pupunta. Sino si Hades? Underworld, sino yung kasama niya? Hercules. That is a myth. That is a Greek mythology. Pero nilagay sa Bible. Hades. Di ba? Ang importante sa Yeso Cristo tayo na... Kaya ang sinasabi niyan, may principle wise, wala namang mali dyan eh. Kailangan yung tingnan natin dito, i-focus natin sa salvation, ito yung importante. Kasi pag tinignan nyo talaga sa formation ng Bible, pinagpilihan yan eh. Pinili lang yan ng ibang Bible ka, iba hindi sinama. The Book of Enoch, hindi kasama. Pero pag sinama mo ang Book of Enoch, nagulo na lahat yan. Nagulo lahat ang Bible kapag sinama mo ang Book of Enoch. Kaya tinanggal nila yung Book of Enoch. Pero si Enoch nasa Bible. Pero yung libro ni Enoch, tinanggal yan. Kasi pag sinama mo yan, ano yan? Nagkamali pala talaga yan sa printing. Hindi, nagkamali din yung O talaga mga formatter. o yung mga nag-aaral talaga eh, hindi masyadong sinino. Church father natin, yung mga church father, hindi. Yung iba kasi dyan, sarili interest. Kasi I remember, during that time, may mga empire yan, mga hari, mga yan. So katulad ni, yung sa labanan ni Arius, at saka sino yung kalaban yan, tungkol doon sa kaligtasan, si Kristo ba ay Diyos, na tunay na Diyos, o si Jesus Christ ay Diyos na tao, na meron siya tunay na elementong tao, kaya siya tao. Yun yung nangahawakan ng Iglesia ni Kristo, Arianism. Pero ang nangyari doon kasi,
yung hari, si Constantine, during the time ni Constantine, ang pinatulan ang pinanigan ni Constantine is Ignatius. Si Ignatius, ang sabi niya, ang si Kristo ay purong Diyos sa kanyang kadyusan. Si Arian naman, ang sabi ni Arius ay, si Kristo ay wala kadyusan kundi meron siya tao. So dalawa naglaban, 300 yung nandoon, nagdidebate sila kung ano talaga ang esensya ni Kristo. Ngayon, nung makita nila na si Constantine ay pumapanig kay Jesus Christ na talagang God siya, lahat nag-join dito. Naiwan kay Arius, tatlo lang yata sila o dalawa. So ang nangyari si Arius, dahil kasi ang nanalo itong paniniwala, kaya yung tinatawag na Sinus Creed. I believe in God, Father Almighty, creators of heaven and earth, and in Son, Jesus Christ. Ano ba? The Sinus Creed. The Sinus Creed or Apostles' Creed, kasi isa din ginawa niya. Apostles' Creed. I believe in God, Father Almighty, creators of heaven and earth, and within Son, Jesus Christ. Ano pa? Born of the Holy. Diba? Uy, yung mga katulad na died na naman. At the third day, he resurrect. Diba gano'n yung Sinus Creed? Doon niya nag-umpisa. Si Ignatius. Nung pumanig si Constantine kay Ignatius, naniwala na, kaya nga may doctrine tayo ngayon ng Trinity, kaya tayo may doctrine na si Jesus Christ ay God. Tinalo si Arius, nagtago si Arius kasi titigukin siya. Normally, they went to Germany, that's why mga Arian race. Germany people, kaya maraming Arian race yan. At ang isang kasama niya, Iglesia ni Cristo, Arianism din yan. Arian siya, kasi si Jesus Christ ang natawagan. Arianism. So nakita ninyo, lumalalim ang kaalaman niyo sa teolohiya. Mahal ang bayan niya, ha? Naniningil na ako yan. May ganun din pa ako. Okay. Sige, narinig ako sa pero question din yung tungkol sa yung punong binungo. Ha? Yung punong binungo. Oo. Bayo. Punong ng Diyos. Hindi, pinakalan ko yung ano. Yung sino pa? Yung punong tayo lang. Ay, hindi po yung ano. Yung parang natin ko sa mga. Yun, yung sino pa? May yung question na rin ako. Yung punong igos, hindi lang. Dapat hindi lang po lang yung Ano daw? Puno daw ng ubas. Kung ikaw si Jesus Christ, paano mo sasagutin yun? Di ba, dapat may katalingluhan. Ibabalik mo sa kanya. Ano sasagot mo sa kanya kung puno daw ng ubas yun? Ay, pag puno ng ubas, diba tinatanggal yung ano? Pero hindi talaga ay kasana. Ako sila sa Ubas kasi wala sana. Sabi yung ubas, sabagin. Wala anong pangon ka doon? Ay, hindi. Nag-pinipito daw kasi na alam yung kasi sa ano daw, sa Greek Bible, hindi igos eh. Ubas. Kasi yung ubas daw, hindi sana, bagay. Ang tanong doon kasi sa translation, ang sabi doon, fig tree. Fig tree yun. Hindi, parang hindi naman sila grapes. Sa Tagalog, ganun ang translation. Basta mo sa English. Fig tree yan. So, pagkaiba alam nyo kasi once you do the translation, kasi sa pag-translation, meron tinatawag na translation and transliteration. Ano yan? O kuminsan kasi ang problema ko, translator ako. Nagka-translate ako ng English sa Tagalog. Ang isa sa problema ng translator kasi kung meron ng English, walang katumbas na Tagalog. Ngayon, yung syncretism, kung minsan para madali, yung isang bagay na kanyang isip, yun na lang ang ipapalit niya. Tapos yun ang nilaging parang naging notion na nangyayari. Syncretism ang tawag doon. Ako naman ang ginagawa ko, kapag hindi ko mapaliwanag ng diretso, hinahabaan ko. Kaysa mawala yung lisensya ng kahulugan. Ganon. Pero hindi ba kasi sinisecretize nila? Yun ang problem. Okay, so nasa na tayo. Doon muna tayo mag-end kasi anong oras na? Anong oras na? Or kami ang tamang 15. Sagadin na natin ito. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Kung kilala ko kayo lahat sa Jollibee, hindi ko magbabayad. Okay, last na natin. Ito, panalangin sa Gethsemane. Siya tayo na. Alam ko tuloy, hindi na kasama sa kaya sinasabi na sabi niya yung mga
Parang makapahinga ko, mauulit na. Dahil Ngayon, nakita ko ba? Walang pa dyan, wala akong bilis ko dyan. Kasama na nila. Ito, pakibasa no. Last na tayo, dito tayo magtatapos. Sinama ni Jesus ang kanyang mga alagad sa isang lugar na tinatawag. Sinabi niya sa kanila, dito muna kayo, nananalangin ang tumulak. Ngunit sinama na sina Pedro at ang dalawang anak ng Zebedeo. Nagsimulang kabagabag at nagbilat ang kanyang kalooban. Kaya sinabi niya sa kanila, ako'y halos mamatay sa sininang kalungkutan. Maghintay kayo dito at samahan ninyo ako sa pagbubulan. Lumayo siya ng kaunti at nagpatirapan siya at nanalangin. Ama ko, kung maaari ko, ilayo ninyo sa akin ang sopang ito ng pagbubulan. Ngunit hindi ko ang kalooban ko, kundi ang kalooban ninyo ang bulan. Nagbalik siya at tinatnan niya, matutulog ang tatlong alagad. Sinabi niya kay Pedro, talagang hindi kayo makapagpuyat na kasama ko kahit isang oras man lang. Magbantay kayo at nanalangin upang huwag kayong madaig ng puso. Ang Espiritu'y nakahanda, ngunit ang laman ay hindi. Hindi siyang lumayo at nanalangin. Ama ko, kung hindi ko maaaring maialis ang bukang ito, malibang inumin ko, mangyari nawa ang inyong kalooban. Muli siyang nagbalik at nakita na naman niyang natutulog sila sapagkat sila'y anak na. Iniwan niyang muli ang tatlong alagad at siya'y nanalangin at iyon din ang kanyang sinabi. Nagbalik na naman siya sa mga alagad at sinabi sa kanila, natutulog pa ba kayo at nagpapahinga? Dumating na ang oras na ang anak ng tao ay ipagkakanulo sa mga makasalanan. Bakit halin na kayo, narito na ang nagkakanulo sa akin. Okay. Paano nanalangin ng Panginoon? Di ba sabi natin, kung yung katuruan ng Panginoon, ang Panginoon dapat natin gayahin, sapagkat siya ang ating panuntunan, siya ang ating pamantayan. Paano nanalangin ng Panginoon? Paano nanalangin ng Panginoon? Ha? Pakisabi nga ng malakas sa akin, paano nanalangin ng Panginoon? Pagkirapa. Nagpagkirapa. Nagpatira pa ang Panginoon nung siya ay manalangin. Kaya mamaya, inaasahan ko sa pagwawakas natin kung manalangin, lahat kayo ay nakadapa dito. Di ba? Oo, anong sabi? Di ba dapat ang paging panuntunan natin at gayahin natin ay ang ating Panginoon. At ang Panginoon, nung siya'y nanalangin, siya ay nagpatira pa. Mga kapatid, tapos na. Manalangin po tayo lahat. Tayo tumayo at tayo nanalangin. Tingnan ko sinong dadapa sa inyo. Okay, anyway. At iba, sapagkat sabi naman, hindi sabihin niya, di pastor, ikaw na ang manalangin, kami naman yung mga alagad. Anong ginawa ng mga alagad? O, di ko naman. Ikaw na lang mag-isa magpatira pa, kami na yung mga alagad, kami naman matutulog. O, di ba? Ayos lang yan. Sabi sa iyo, dapat magaling kayo sumagot. Wala eh. Hindi ikaw ang dumapa, kami ang alagad eh. Hindi ikaw ang tagapagturo, hindi ikaw ang dumapa, kami ang tagapag-aral. Hindi kami matutulog. Tatlong beses pa. Okay, so nakita natin dito na ang Panginoon pumunta na sa Gethsemane. And this will be the last time na sabi nga na siya mananalangin. At ang sabi niya, yun yung upa ng paghihirap na dugo sa kanya. Dala niya yung bigat na kasalanan ng mundo. Ano nangyari sa kanya pag nanalangin? Actually, tumulo pa yung kanyang dugo. Bakit tumulo yung dugo? Yung capillaries, nagtutukan. Ibig sabihin ng Panginoon na high blood. Na high blood siya sa problema kay Judas kasi nakakatulas siya. Napakatindi to the extent that the capillaries niya nagtutukan. Siguro yung tension. So much tension in the body na yung weight ng kanyang alam niya na kanyang dadanasin, yung weight ng alam niya na kanyang dinadala, that on his shoulder, he will be bearing the sin of man. And for the salvation of mankind. Yun nasa shoulder niya. To the extent na sabi dito, lumabas yung dugo sa kanya, but actually nagtutukan yung kapilari niya. Siguro sa extent ng kanyang katawan, yung anxiety
na meron siya. At ang sabi niya, gusto nga niya takasan. Ano sabi ng Panginoon? Huwag ang kalooban to, kundi ang kalooban. Pero kung kalooban niya susundin, Makakatakas siya. ayaw siya. Ayaw siya. Eh, sino bang gusto ito mag kasalanan ko kayo? Kasalanan niyo. Hindi kayo mag-usap. Baka magdanda lang. Di ba? Kulo-kulo ko. Pero, iba ang mission because Jesus Christ came on earth because that was the vision that was given to Him Father. To shoulder the sin of mankind para muling, ano ba yung religion? Na-explain ko ba sa inyo yung religion? Ang ibig sabihin mo? Yes, Daddy. Sa inyo? Sa akin yung... Hindi nyo pa alam ang ibig sabihin ng religion? Ilang taon na kayong nagre-religion? Okay. Ang misis ko, alam niya o kasi siyempre, misis ko yan. Okay. Dito na tayo ngayon. Kasi ito yung reason ni Jesus Christ. Bakit nagputok na yung kapinasan? Why it was so intense? Ano pa yung vision ng Panginoon? Diba? Maganda to. Tama ba spelling ko? Ang religion came from a two word. Re and legio. Re means ano? Ano yung re? Reassignment. Re again. May magbasa ka na nga ng offering dito para meron na lang pamasahe. Ano ito nakakatuwa kahapon? Puwi na ako, 20 pesos yung pera ko, yan gano'n sa Mulawin, ano, 17, di ba? 17, senior eh. Sakay ako na gano'n. Naku, malapit na ako, lampas na ako sa may ano, doon sa kampo. Wala ang aking cellphone. Mama, para. Hindi para. Naku, naglakad ako pabalik. Ang problema ko, wala na akong pamasahe. Wala na akong pamasahe kasi yun na lang pera ko, yung 20 pesos, hindi 30 piso pa. Kaya mag-aari. Hinintay ko pa yung anak ko kasi wala yung anak ko. Nagsusundo. Nakakot ka doon para sa pamasahe ng bisikete. Wala akong pera. Kaya yun. Kami, maniningil ka na ngayon. Nahihiya ako sa sarili ko, wala akong pamasahe. Okay. Release again, and legio means libation. Sino nagpapaligate dito na babae? Yung dalaga, huwag mo na kayo magpaligate. Anong ibig sabihin ng ligate? Dinalingan. Actually, hindi mapinuputo yan. Pinatalihan yan. Kaya gusto mo mag-contest, pwede pa umiyan. Tatanggalin yan. Okay. Ligate means Ako nag-ligate na eh. ang ipalagay sa iyong bibig mo. Tali. Di ba? To bind. Reglegio means to bind again. Yan ang ibig sabihin ng religion. Religion means to bind again. Reglegio. Okay. When you say to bind again, ang ipinapakita nito ay merong naputol. Kasi hindi ka magdudugtong kulay kung walang napuputol. Di ba? There is a necessity of binding again if something has been broken or been cut off. Ano yun? The relationship between God and man. Because when our talagang masama ang lupit ka pa. Otherwise, malakanghel ang tingin nyo sa akin ngayon, di ba? Bubusilak sana ako ngayon, di ba? Dahil ako yung malakanghel, dahil ako yung walang kasalanan. But it so happened that our first parents, they disobeyed God and the relationship between man and God was broken. Naputol, that is why they were asked to leave paradise. At simula noon, nagkaroon ng tinatawag na Great Chasm. Anong chasm? Ganyan ang nangyari. Because of the separation, nahiwalay ang tao sa Diyos. And there is a necessity for religion. So that it will reach the man and God. In the person Jesus Christ.
For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Amen? See, who is the religion? Who is the religion? Jesus Christ is the religion. Because He is the one who binds again. By definition of religion. Ang pag-uusapan ng definition ng religion. Diba? So, religion came from the word religio, means to bind again, and that is a separation between God and man, and Jesus Christ became the binded. I am the way, the truth, and the life. No one cometh to the Father but by me. Naintindihan nyo na? Ganun pala yun. No? Ganun pala yun. Ganun pala yun. Yung palang religion, yung religion, ganun pala yun. Si Jesus Christ pala yun. Kasi yung religion, ibig sabihin ng putol. And Jesus Christ became the bridge. Alam mo yung kinukuha ng Pope ito? Siya daw yung bridge. Yung ano yung kanyang title ngayon? Ang ibig sabihin yung bridge. Yung title ng Pope. But the only bridge that we have is Jesus Christ. Kasi siya yung ipinadala para. Pero that's why sabi ko sa inyo, pumuntok yung kapilaras niya. Sa sobrang bigat ng kanyang dinanas na high blood si Jesus Christ. Ano kanyang blood pressure? Sobrang taas yung May tanong po. Paano po yung sinabi niya, ano po, walang religion yung makakapagligtas? Sino may sabi? Hindi pa po pag may mga namimigay ng mga flyers. Then because hindi sila nag-aral ng Sunday school sa atin. Patindin mo. Kaya pumunta ka doon sa labas, i-broadcast mo, hoy, manikiusopin nyo na hindi makakapagligtas ang religion, mag-attend kayo ng Sunday school namin. Kasi ang religion is Jesus Christ. If you will go to by definition, ng religion. By definition, religion. Naintindihan nyo? Gusto nyo ng manalangin? Ikaw na lang dumapa. Huwag na. Huwag na muna tayo manalangin. Kasi padadapayin nyo ko eh. Kasi anyway, itutuloy natin ito. Maganda ito kasi I would like to give emphasis on Gethsemane. Yung Gethsemane nito, maganda ang istorya nito. Bakit ganun yung ito? Anong reason? Ano yung dinala ni Jesus Christ? I would like to make a whole class dun lang sa Gethsemane. Sa susunod na sa natin. Gethsemane, pag-discuss natin talaga. Anyway, Pastor Ray. Kasi di ba basta, sabi nila,